Nagpunta naman si Haring Argo sa bahay ni Mang Rigor upang kausapin ang matanda. Nadatnan niyang naguhugas ng kamay si Mang Rigor sa palanggana. Napatingin ng manggagamot sa kanya. Ako'y humihingi ng paumanhin. Alam mo na balang araw ay babalik ang oras na ito para sumama sa akin. Pumasok si Haring Argo. Hindi gaanong literal. Nagpunas ng kamay si Mang Rigor. Dapat nakinig ako sa'yo. Sinabi mong walang magandang maidudulot ang paggamit ng salamangka sa pagsilang kay Jericho. Ani ni Haring Argo. Gusto mo ng tagapagmana dahil akala mo ito lang ang paraan. Sagot naman ni Mang Rigor. Sinabi sa akin ni Nimue na merong isang kabayaran ang hinihiling ko. Turan ng hari. Hindi mo alam na ang magiging kabayaran ay buhay ni Athena. Saad ni Mang Rigor. Ayokong mamatay si Jericho. Tila pinipigilan ni Haring Argo na bumuhos ang emosyon. Kung ganon, kailangan mong ihinto ang laban. Mungkahi ni Mang Rigor. Hindi. Ako na lang ang papalit sa kanya. Sambit ng hari na ikinabigla ng matandang manggagamot. Alam mo ba ang sinasabi mo? Sarcastic na boses ni Mang Rigor. Ibinigay ni Athena ang kanyang buhay para kay Jericho. Kaya ganun din ako. Anang ng hari. Argo! Nasambit lang ni Mang Rigor. Wala na ako maisip na paraan. Malungkot na sabi ni Haring Argo. May ibang paraan pa, Argo. Umiling lang si Haring Argo. Pipigilan ang aking kamatayan ng bodak at mabubuhay si Jericho. Ibig sabihin, ikaw na lang ang natitirang tao na nakakaalam ng katotohanan tungkol sa kapanganakan ni Jericho. Gusto kong isumpa mo sa akin na tutuparin mo ang iyong panunumpa. Malungkot na wika ng hari. Dadalhin ko ito sa aking libingan. Tugon naman ni Mang Rigor at bahagyang napangiti ang hari. Naging mabuti kang kaibigan sa akin sa kabila ng init ng ulo ko. Saan ni Haring Argo? Lagi kong iniisip na yun ang pinakamasamang nangyari sa'yo. Ani ni Mang Rigor. May isa pa akong pabor na ihilingin. Sambit ng hari at tumangulang si Mang Rigor. Sa loob ng bahay, bumunot naman si Michelle ng espada mula sa ilalim ng higaan ng ama. Itinago ito ng aking ama. Palagi niyang sinasabi na ito ang pinakamahusay na espada na ginawa niya. Wika ng dalaga at naupo sila sa may mesa. Sadyang perpekto. Nangislap ang mga mata ni Javier nang masilayan ang espada. Papatayin niya ako kapag nalaman niyang kinuha ko ito. Wika pa ni Michelle. Maintindihan ka rin niya. Ginawa mo ito para kay Jericho. Saad naman ni Javier. Alam kong humahanga ka talaga sa kanya. Napangiti si Javier sa sinabi ni Michelle. Matapos nito ay dinala ni Javier ang espada sa kuweba ng dragon. Kamusta, batang mangtatawas? Salubong ni Gamora. Alam mo ba kung bakit ako nandito? Tanong ni Javier. Baka magulat ka, Javier. Ngunit ang aking kaalaman sa iyong buhay ay hindi pangkahalatan. Sambit ni Gamora. May kinalaman ito kay Jericho. Nanganganib ang buhay niya. Mamamatay siya. Maliban na lang kung makakagawa ko ng sandata na papatay sa isang patay. Saad ni Javier. Kung gayon, anong kailangan mo sa akin? Tanong pa ni Gamora. Pinalutang ni Javier ang espada sa harap ni Gamora. Hihingahan mo ba ito para iligtas si Jericho? Balik tanong ni Javier. Hindi bumabalik ang patay ng walang dahilan. Bakit siya naparito? Kasunod na tanong ni Gamora. Dahil kay Argo. Maiksing sagot ng binata. Kung gayon, ay
hayaan siyang maghiganti at ang bodak ay mamamatay ng walang tulong ko. Sagot ni Gamora. Pero si Jericho ang lalaban sa kanya. Kailangan mo siyang iligtas. Pakiusap ni Javier. Tadhana mo yan, batang mangtatawas. Hindi sa akin. Ani ni Gamora. Ngunit, kung lalabanan ni Jericho ang bodak, siya ay mamamatay. Ang Terabeta ay wala ng tagapagmana. Maglalaho rin ang aking tadhana. Wika naman ni Javier. Isang sandata na ginawa sa tulong ko ay magkakaroon ng malaking kapangyarihan. Turan ni Gamora. Alam ko, sagot naman ni Javier. Hindi mo alam. Nanghuhula ka lang. Hindi mo makikita kung ano ang nakikita ko. Kung may taglay kang ganun, marahil hindi mo ito ihingi sa akin. Sabi pa ni Gamora. Anong ibig mong sabihin? Taka ni Javier. Sa maling kamay, ang espadang ito ay maaaring gumawa ng malaking kasamaan. Dapat itong ingatan ni Jericho. Paliwanag ni Gamora. Naiintindihan ko. Tugon naman ni Javier. Dapat kang gumawa ng higit pa sa pangunawa. Dapat kang mangako. Maikling pabor ni Gamora. Ipinapangako ko. Sumenya si Gamora na umatras. Umatras naman si Javier. Huminga ng malalim si Gamora at binugahan ng apoy ang espada. Namangha si Javier sa nakita. Nangislap sa kintab at ganda ang espada na parang isang diamond. Parang tumigil ang oras kay Javier habang tinititigan niya ang espada. Sa tanang ng buhay niya ay ngayon pa lang siya nakakita ng ganitong bagay. Pakinggan mo ang aking sasabihin. Ang balaraw na ito ay ginawa para sa kanilang dalawa ni Jericho. Huling wika ni Gamora. Umalis si Javier sa kuweba na dala ang balaraw o Excalibur ni Jericho. Samantala, pinagmamasdan naman ni Haring Argo sa labas ng bintana si Borgov. Nakatayo pa rin ito at di gumagalaw. At sa kabilang dako naman, kumatok si Mang Rigor sa pinto ni Jericho. Pinagbuksan siya ng prinsipe. Dinalhan kita ng isang bagay na maaaring makatulong sa iyong pagtulog. Pumasok si Mang Rigor sa loob. Ayos lang po ako. Hindi ko na kailangan yan, Mang Rigor. Sagot ni Jericho. Eto, masarap ito. Makakatulong ito sa'yo. Makakapagpahinga ka na maayos. Aalisin nito ang gilid ng iyong mga ugat. Pamimilit ng matanda. Walang magawa si Jericho kundi tanggapin na lang ang maliit na botelya. Hindi ko ito iinumin para maginhawaan. Sabay nilagok agad ni Jericho ang laman. Bakit hindi ka umupo sandali? Mungkahi naman ni Mang Rigor. Mukhang kakaibang lasa. Pero ang epekto ay medyo... masarap ang lasa. Umikot ang paningin ni Jericho at nakaramdam ito ng antok. Humiga ka lang, iho. Wika ni Mang Rigor at pinahiga niya si Jericho sa kama hanggang sa tuluyan na itong makatulog. Lumabas ng kwarto si Mang Rigor at nilak niya ang pinto. Labag man ito sa kanyang kalooban ay wala na siyang magagawa pa. Nakapangako siya sa hari at ang pangakong ito ay hindi niya bibitiwan hanggang sa libingan. Binigyan niya ng pampatulog si Jericho dahil ito ang utos ng hari. Pero mas malakas ang epekto nito kumpara sa mga nire-reseta niyang gamot kay Raya. Kaya hindi agad mamamalayan ng prinsipe ang pagsikat ng araw sa umaga.
Kinabukasan, sa loob ng armory, hinintay ni Javier si Jericho. Habang naghihintay ay dinampot niya ang Excalibur o balaraw at pinagmasdan niyang mabuti ito. Napangiti siya at manghang-mangha sa ganda ng espada. Animoy nagmula ito sa langit at sadyang binagsak para lamang gamitin sa pagpuksa sa kadiliman. Biglang pumasok si Haring Argo. "Maganda ang talim niyan," wika ng hari. "Para po kay Jericho," sambit ni Javier. "Hindi niya ito kakailanganin ngayon. Ako ang papalit kay Jericho," saad ng hari. "Pero kamahalan!" gulat si Javier. "Ihanda mo ako sa laban," anang ng hari. "Si Jericho dapat ang lalaban ngayon," sagot naman ni Javier. Lumapit si Haring Argo. "Ang hinaingay na sa akin, kaya dapat ang laban ay akin," tugon naman ni Haring Argo. "Wala po sa akin ang iyong baluti, kamahalan," wika ni Javier. "Ayos lang, kahit yung kay Jericho na lang. Malamang maliit na ang pagkakaiba nun," anang ng hari. Ikukuha ko po kayo ng inyong espada." Pero hinawakan ni Haring Argo ang balaraw. "Ayos na sa akin ito," tugon ng hari. "Mali po, kamahalan. Hindi mo po naiintindihan. Ang isang ito ay partikular na ginawa para kay Jericho," paliwanag ni Javier. "Sino ang gumawa nito?" tanong naman ng hari. Si Mang Marlon po, yung panday," tugon ni Javier. At sinukob niya sa hari ang body armor ni Jericho. "Ito ay karapat-dapat sa hari." Pinagmasdan ni Haring Argo ang espada at maging siya ay namamangharin. Ngayon lang siya nakahawak ng ganito katalas at kagandang espada. "Mas makakabuti po kung may espada kang pinagkakatiwalaan," mungkahi pa ni Javier. Ayaw niyang mapasakamay sa iba ang balaraw dahil may pangako siya kay Gamora. "Hindi, ang espadang ito ay halos perpekto ang balanse. Hindi panday na mga maharlika si Marlon, kaya nagulat ako na pinuntahan siya ni Jericho," lintaya ng hari. Ako po yung nagpunta. Naramdaman ko po kasing mukhang kailangan niya ng mas mahusay na espada," palusot naman ni Javier. "Ipinakita mo sa kanya ang pinakapambihirang katapatan." Natuwa ang hari kay Javier, sabay tinapik siya sa balikat. "Yun po ang aking tungkulin, kamahalan," nakangiting sagot ni Javier. Ngunit lampas na yun sa linya ng tungkulin, wika ni Haring Argo. "Maaari mong sabihin na may puwang sa pagitan natin," saad naman ni Javier. "Masaya ako. Alagaan mo siya." Bahagyang ngumiti si Haring Argo. Sumaya ang puso ni Javier dahil ngayon lang siya nginitian ng hari. Pero sa kabila nito, kinakabahan pa rin si Javier. Malalim para sa kanya ang sinambit ng hari, kaya malakas ang pakiramdam niyang may mangyayaring hindi maganda sa laban. Pumasok si Haring Argo sa loob ng arena. Nagkaroon ng bulungan ng mga tao sa gulat. Hindi nila inaasahan ang ganitong eksena. Si Haring Argo ang lalaban kay Borgov. Nakipagpalitan ito ng pwesto sa anak. Maging si Naraya at Michelle ay nagulat din. Humarap si Haring Argo kay Borgov. "Makukuha mo na ang iyong hangad. Ang ama, hindi ang anak," wika ni Haring Argo sabay suot ng helmet. Hindi sumagot ang itim na kabalyero. Tinanggal ng isang kawal ang pulang kapa ni Haring Argo. Matapos nito ay pinaikot-ikot ng dalawa sa kamay ang kanilang mga espada at sabay na nag-fighting pose sa arena. Samantala, natutulog naman si Jericho sa kanyang silid habang nagsisimula na ang laban ng kanyang ama at ng tiyuhin. Tang, tang, tang. Nagsimula ng magsalpukan ng Excalibur at ang espada ng kabalyero.
Tumaga sa balikat si Borgov pero nakaiwas si Haring Argo. Napahiyaw ang mga tao sa nerbiyos. Kamuntikan na ang hari. Umatras ito ng ilang dipa sa kabalyero pero biglang sumugod si Borgov at nagpakawala ng atake, subalit mabilis itong sinalubong ng hari. Tak! Tumama si Haring Argo sa balikat pero hindi ito ininda ni Borgov. Nag-counter si Borgov at inundayan ng taga sa leeg ang hari. Nakailag si Haring Argo at nagtapon siya ng saksak sa tiyan. Plag! Kinain lang ito ng kalasag ni Borgov. Nagbitaw ng straight right si Borgov. Nakaiwas si Haring Argo sabay wasiwas ng balaraw. Kang! Nasalag ni Borgov ang atake. Sa umpisay, patas lang ang laban ng dalawa. Hindi nag-usap-usap ang mga tao pero lahat sila ay tumayo. Sinong mag-aakalang may ganito pala sila na mapapanood? Posible pala ang ganitong laban. Marangal, sagrado at mayroong dignidad. Walang nagpapatalo sa kanila. Isang labanan ng kasamaan at kabutihan. Kchang, klang, kchang. Nagising bigla si Jericho sa kama sa tunog ng mga espadang nagsasalpukan. Narinig ni Jericho ang tunog at pumunta sa bintana. Pero nagulat siya sa nakita. Tuloy ang laban ni Borgov at Haring Argo. Sinubukan ni Jericho na lumabas ng kwarto niya pero nakalak pa rin ang pinto. Klang! Tiyang! Tuloy pa rin ang laban sa arena habang nakikipagbalyahan naman si Jericho sa pintuan. Bumugso ang galit niya sa dibdib at doble ang takot at kaba niya sa sarili. Pinagtatadyakan ni Jericho ang pintuan ngunit hindi niya ito mabuksan. Nagbitaw ng suntok si Haring Argo at tinamaan sa sikmura si Borgov. Hindi ito ininda ng kabalyero. Umatake ito at nagbagsak ng hammer jam. Nakaiwas si Haring Argo at nagtapon ulit ng suntok pero sa mukha naman ito tumama. Natanggal ni Haring Argo ang helmet ni Borgov at lumantad ang mummified na muka ng kabalyero. Nagulat ang mga tao sa nakita. Lahat sila ay natakot at nandiri. Umatungal ang bodak at galit na galit ito sa ginawa ng hari. Hindi na rin nagtaka dito sina Javier at Mang Rigor. Subalit lingid sa kanilang kaalaman ay nanonood lang sa may sulok si Nimue at tahimik na nakahalo sa karamihan. Galit na sumugod si Borgo. Tak! Tsak! Marahas na pinagtatataga si Haring Argo sa ulo. Panay salag lang si Haring Argo pero hindi na niya nakayanan ng pressure kaya natumba siya. Tsak! Natapon ni Haring Argo ang espada niya. Napabagsak siya ni Borgov. Napangiti naman si Nimue. Nakabihis ito ng wardrobe habang may balabal na takip sa ulo. Ah! Napasigaw ang mga tao nang saksakin ni Borgov si Haring Argo. Tak! Naiharang ni Haring Argo ang kalasag at naipit ang espada ng kabalyero. Sinipa ni Haring Argo ang kalasag niya at tumilapon si Borgov ng ilang metro. Kinuha ng hari ang balaraw at lumapit sa kabalyero. At mabilis na sinaksak ito sa katawan. Shak! Bumaon ang Excalibur sa dibdib ni Borgov at napabuga ito ng dugo. Ah! Napasigaw ang mga tao. Bluff! Nagliyab ang katawan ni Borgov at sumabog ito. Nagkalat ang mga laman loob ng kabalyero sa lupa at tumilapon naman si Haring Argo, sanhi ng malakas na shockwave na dala ng pagsabog. Napangit-ngit naman sa galit si Nimue. Umalis kaagad ito ng arena. Tumayo si Haring Argo at tinanggal niya ang helmet. Naghiyawan ang mga tao at lubos na nagpalakpakan sa saya. Halos hindi sila makapaniwala sa makapigil hiningang laban.
Inihagis ni Haring Argo ang balaraw sa lupa. Tiyuk! Tumusok ito ng pahalang. Ilang sandali ang nakalipas, ginagamot na ni Mang Rigor ang mga galos ni Haring Argo sa loob ng council chamber. Nakaupo ang hari at nakaharap kay Mang Rigor. Nilalagyan ng gasa ang isa niyang braso na may galos habang nakapatong naman sa mesa ang isa pa niyang braso. Akala ko sinabi mo na ang isang boda kay hindi mapapatay ng espada. Pagtataka ni Haring Argo. Opo, ito'y kapansin-pansin at nakakapagtaka nga rin. Napansin ni Mang Rigor ang Excalibur sa mesa. Bagong espada ba kamahalan? Anang ng matandang manggagamot. Ito ang pinakamahusay na laban na nangyari sa buhay ko. Wika ng hari. Pwede ko po bang tignan? Kinuha ni Mang Rigor sa mesa ang espada. Naintriga ako sa markang yan, ani ni Haring Argo. Sinuri naman ng matanda ang mga katagang nakasulat. Sabi rito, itaas mo ako at sa kabilang banda naman ay itapon mo ako. Sambit ni Mang Rigor. Maging ito ay namamangha rin dahil ngayon lang siya nakahawak ng mahabang balaraw. Ano sa palagay mo ang ibig sabihin yan? Tanong pa ng hari. Pwede ko bang malaman kung saan ito nanggaling? Pakiusap ni Mang Rigor. Binigay sa akin yan ni Javier para kay Jericho sana yan. Sagot ng hari at nagsuot ng damit. Bigla namang pumasok sa loob si Jericho na medyo makulimlim ang muka. Halatang galit ito. Nataranta tuloy si Mang Rigor at nailapag niya ang Excalibur sa mesa. Naalala ko bigla, may gagawin pa pala ako ngayon. Bibihisan ko na lang ulit yan bukas, kamahalan. Tinipon ni Mang Rigor ang mga gamit niya sa mesa. Salamat, Rigor. Maraming salamat sa lahat. Sagot ng hari. Sinadya akong patulugin ni Mang Rigor. Ako sana ang kalaban niya. Galit na sabi ni Jericho. Lumapit ito sa kanila ngunit umalis kaagad si Mang Rigor at naiwan ang mag-ama. Ikaw, hindi pwede. Sagot ng hari. Ngunit ang alintuntunin ng kabalyero ay napakalinaw na. Napatigil si Jericho. Mapapahamak ka. Naniniwala akong mamamatay ka. At yun ang isang panganib na hindi ko kayang pabayaan. Masyado ka mahalaga sa akin. Mas mahalaga ka kaysa sa anumang alam ko. Higit pa sa buong kahariang ito. At tiyak na higit pa sa sarili kong buhay. Madamdaming wika ni Haring Argo. Matagal bago nakasagot si Jericho. Palagi kong iniisip yan. Ani ni Jericho. Ang alin? Tanong ng hari. Na ako ay isang malaking kabiguan sa'yo. Tugon ng prinsipe. Tumingin ng seryoso ang hari kay Jericho. Kasalanan ko naman at wala kang kinalaman doon. Ikaw lang ang anak kong lalaki at ayaw ko ng iba. Sabay tapik sa balikat ni Jericho. Natahimik saglit ang prinsipe. Narinig kong naging mahusay raw ang laban niyo. Wika ni Jericho. Oo. Umupo si Haring Argo sa mesa. Maaari ka nang pumasok sa aming pagsasanay. Iporma mo lang na maayos ang iyong mga binti. Biro pa ni Jericho. Napangiti ang hari. Ipapakita ko na mas magaling ang mga binti ko kesa sa'yo. Tumayo si Haring Argo at mapaglarong sinipa si Jericho. Napatakbo tuloy palabas ng silid si Jericho. Napakapit naman sa likod ng silya si Haring Argo at bahagyang napaisip ng malalim. Kinagabihan, pinagmasdan ni Mang Rigor si Javier habang kumakain. Napansin naman siya ng pamangkin. Alam mo ba kung bakit ako nakatitig sa'yo? Ani ni Mang Rigor. Hindi. Sabay iling ni Javier. Sinabi sa akin ni Argo na ikaw raw ang nagbigay sa kanya ng espada. Sambit ni Mang Rigor.
Ito'y napakalakas na sandata upang puksain ang kasamaan. Wika ni Javier. Ginamit mo ba dito ang salamangka? Seryosong tanong ni Mang Rigor. Hindi, di ko ginawa yan. Tanggi ni Javier. Sino ang gumawa nun? Pangungulit ni Mang Rigor. Hindi nga ako. Pagdidiin ni Javier. Nakakahiya man, pero nailigtas nito ang buhay ng hari. Proud na proud ako sa'yo. Totoong sabi ni Mang Rigor. Kung ganun, humigop ng sabaw si Javier. Di bali na nga. Binigyan niya ng isang nakakalokong ngiti ang pamangkin at napangiti din si Javier. Masaya silang kumain. Malalim na ang gabi. Nasa kasarapan na ng tulog si Javier nang maalimpungatan ito dahil sa ingay. Napabangon siya at umupo sa kama. Javier! 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 Malalim na boses ni Gamora. Nagmamadaling lumabas ng silid si Javier at bumaba sa tunnel corridor patungo sa kuweba ng dragon. Buhay ba si Jericho? Tanong agad ni Gamora. Oo, gumana ang espada. Ito'y hindi ka panipaniwala at nakakamangha. Nakangiting sabi ni Javier. Gaya ng pinangako ko. Ani ni Gamora. Pero, sambit ni Javier. Bakit? Taka ni Gamora. Ang mga bagay ay hindi natuloy ayon sa plano. Ibig kong sabihin, nagawang mapatay ang Bodak. Subalit, hindi si Jericho ang humawak ng espada kundi ang hari. Nahihiyang sabi ni Javier. Ano? Hindi! Dumaguntong ang boses ni Gamora sa loob ng kuweba. Sinubukan ko pero kinuha niya sa akin. Natatakot na sabi ni Javier. Galit na galit si Gamora. Si Argo ang hari. Hindi ko siya napigilan. Katwiran pa ni Javier. Ang balaraw ay pinanganak sa paraan ng maika. Wala kang ideya sa taglay na kapangyarihan nito. Sa kamay ni Argo, kasamaan lang ang maidudulot nito. Lintaya ni Gamora. Babawiin ko to sa kanya. Pangako ni Javier. Nagawa mo akong pagtaksilan. Hindi ka pa handang pagkatiwalaan. Ani ni Gamora. Dadaling ko ito sa'yo. Maaari mo itong sirain. Tugon naman ni Javier. Ang nagawa na ay hindi na maaaring sirain pa. Sambit ni Gamora. Anong gusto mong gawin ko? Tanong naman ni Javier. Ilayo mo rito ang balaraw at itago mo ito kung saan hindi mahahanap ng mortal na tao. Makapangyarihang utos ni Gamora at lumipad siya patungo sa ere. Napalunok ng laway si Javier at nagmamadaling lumabas ng kuweba. Nagpunta si Javier sa armory at kinuha niya ang Excalibur at binalutan ito ng pulang tela. Lumabas agad siya ng Terabeda. Nagtungo siya sa lawa ng Avalon at itinapon ang balaraw sa lawa. Ito lang ang alam niyang lugar kung saan hindi na makikita ng sino man ang makapangyarihang balaraw. Sa susunod na kabanata, babalik ang lahat sa nakaraan. Babalik ito kung saan ito nagmula at kung paano ito nagsimula. Mabubunyag na ang nakatagong lihim. Masasagot na ang tanong ng isipan at malalaman na ni Javier kung ano talaga ang layunin niya. Abangan muli ang susunod na kabanata sa buhay ni Javier. Sa panahon ng tagsibol, mapayapang namumuhay ang isang maliit na baryo ng Eden sa sidlangan ng Babilon. Lahat ng mga nakatira rito ay mapagbigay at mapagmahal sa kapwa. Sagana sila sa pagkain, mga alagang hayop at mga ari-arian.
Subalit noong dumating ang mga rebelde ay nawasak ang masaya nilang pamumuhay. Dumanas ng matinding taggutom ang baryo. Nilimas ang kanilang mga ari-arian at dinapuan ng mga tao ng iba't ibang uri ng sakit dahil sa kakulangan ng pagkain. Sukdulan ng kasamaan ng mga rebelde. Inagaw ng mga ito ang tahimik at masayang pamumuhay ng mga taga-nayon at wala silang itinira. Inuusig, pinahihirapan at minamaltrato ang mga taong sumusuway sa kanilang mga utos. Dahil dito, nagaklas ang mga tao laban sa mga rebelde at ang bawat mahuli sa kanila ay pinupugutan ng ulo. Ngunit dahil sa kakulangan ng armas ay napilitang magtago ang mga taga-nayon at manirahan na lang sa baryo bilang mga alipin. Isang araw, ang mga tao sa Eden ay ginagawa ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Subalit nang dumating ang mga rebelde ay nagsipulasan ng mga ito at nagsitago sa kanilang mga tahanan. 7 rebelde ang dumating at nakasakay sila sa mga kabayo. "Alugugin niyo ang mga lugar at hanapin siya!" Utos ng leader ng mga rebelde na si Baltasar. Kinalughog ng mga tauhan niya ang bawat kabahayan. Lahat ng mga gamit sa loob ay hinagis nila palabas. Nakatayo lang at nakatingin ng mga kalalakihan sa nayon dahil wala silang magawa laban sa mga armadong rebelde. 2 bandido ang pumasok sa isang bahay at lumabas ang mga ito na kinakaladkad si Kadyo patungo kay Baltasar na puno ng pagkain ang mga braso. Binitawan ng isa si Kadyo. Nabuwal ang lalaki at nagtapon sa lupa ang mga gulay na pinaghirapan itong anihin. "Hehe, panahon na ng ani," wika ni Baltasar. Inabot sa kanya ng mga tauhan ang 2 bag na dala ni Kadyo. "Ano to? Arina, nasaan ang iba nito?" tanong ni Baltasar. "Yan lang ang naitago ko. Pakiusap, ibalik mo na sa amin yan. Kailangan namin yan para mabuhay." Pagmamakaawa ni Kadyo. "Mabuhay? Babalik ako sa 1 linggo, magsasaka. At gusto kong makita lahat ng tinatago mo." Sagot ni Baltasar. "Hindi mo makukuha ang pagkain namin. Magugutom ang mga anak namin. Hindi ko hahayaang gawin mo ulit ito." Isang ale ang biglang sumugod at sinubukang hablutin kay Baltasar ang mga bags ng arena. "Wala kang karapatang kunin ito!" Galit na sigaw ng ale. Sinampal ito ni Baltasar at bumagsak sa lupa ang kawawang ale. "Maria!" Tumakbo ang isang taga-nayon upang tulungan si Maria, ngunit pinaputokan ito ni Baltasar ng crossbow. Shh! Tinamaan sa puso ang matanda na agaran nitong ikinasawi. Napakagat sa labi si Kadyo sa galit. Tumingin sa kanya si Baltasar. "Bibigyan kita ng 1 linggo at huwag kang maglakas loob na biguin ako. Magkikita tayong muli, sinta ko." "Tara na!" ani ni Baltasar. Napakamauna lang sa galit si Kadyo. Sumakay na ang mga bandido sa mga kabayo at umalis na sila ng Eden. Tinulungan naman ni Kadyo si Maria na makatayo. Tumingin si Maria sa mga rebelde. Puot at galit ang nararamdaman nito sa puso. Kinabukasan, nagpasyang maglakbay si Maria sa malayo para humingi ng tulong. Pagdating niya sa Terabeda ay pumasok siya sa malaking gate. Sandali siyang naglalakad sa may lower town at ilang sandali pa ay nakita siya ni Javier habang kumukuha ito ng tubig mula sa balon. "Ina!" Gulat ng bata. "Javier!" ani ni Maria. Lumapit siya para yakapin ang anak-anakan, pero napansin ni Javier ang kanyang malaking pasa sa mukha. Binagsak ni Javier sa lupa ang mga timba. "Anong nangyari, ina? Sino may gawa sa iyo nito?" Galit na tanong ni Javier. Hindi agad nakasagot si Maria at napaiyak na lang ito. Kinaumagahan,
pumunta sa palasyo si Maria para humingi ng tulong sa hari. Kasama niya si Mang Rigor at Javier. Pinatayo siya sa gitna habang nakaupo naman ng hari sa trono at nakapaligid sa kanila ang royal court. Ang aming nayon ay inatake ng mga rebelde at marami ang mga bata sa amin. Ang mga kalalakihan sa amin ay walang armas at hindi sapat ang lakas para lumaban. Halos wala kaming sapat na pagkain sa bawat ani. At kung kukunin ni Baltasar ang aming ani, ang aming mga anak ay hindi mabubuhay upang makita ang isa pang tag-araw. Kaya mangyaring kailangan namin ng inyong tulong. Pakiusap ni Maria sa hari. Ang Babilon ay kaharian ni Amaro. Ang inyong kaligtasan ay nasa kanyang responsibilidad. Sagot naman ni Haring Argo. Nagapila kami sa aming hari. Ngunit wala siyang pakialam sa mga nasa labas na rehiyon. Ikaw lang ang aming pag-asa. Saad ni Maria. Ako'y may malalim na pakikirami sa inyo at nais ko maalis sa mga barbarong ito sa ibabaw ng lupa. Wika ni Haring Argo. Tutulungan niyo na po kami? Ani ni Maria. Sana kaya ko. Malungkot na tugon ng hari. Tiyak na makakapagpadala tayo ng ilang tauhan. Sabat ni Prinsipe Jericho. Nasa tabi lang niya ang hari. Hindi problema ang mapagkukunan ng tao. Sambit ni Haring Argo. Ano? Sundot naman ni Raya. Nasa tabi niya si Michelle. Ang Eden ay nasa kabilang tagaytay ng Babilon. Para sa isang hukbo ng Terabeda na pumasok, ito ay isang pagkilos ng digmaan. Pinaliwanag ni Haring Argo. Lumuhod si Maria. Alam kong isa kang mabuting hari. Isang mapagmalasakit na tao. Nakikiusap ako. Tulungan mo kami. Pakiusap. Pagmamakaawa ni Maria. Gustong lapitan ni Javier ang inainahan, pero pinigilan siya ni Mang Rigor. Ang kasunduan namin ni Amaro ay nananatili ng ilang taon sa paggawa ng kapayapaan. Hindi ko kayang ipagsapalaran ng daan-daang buhay para sa kapakanan ng isang nayon. Kaya ay kinalulungkot ko, hindi makakatulong ang aking kaharian sa inyong suliranin. Malungkot na sabi ng hari. Hindi na sumagot si Maria. Pinandilatan naman ni Raya ang ama. Inakay niya patayo si Maria at inihatid ito palabas ng throne room. Isang oras ang nakalipas, mag-isang nakatayo sa ibabaw ng battlement si Jericho. Nakatanaw lang siya sa malayo at nasa malalim ang isipan. Biglang sumulpot si Javier at sinamahan siya sa battlements. Tanaw nila ang malawak na bayan na nasasakupan ng kaharian. Ako'y humihingi ng paumanhin. Kung ako lang ang masusunod, pupunta na sana tayo doon ngayon. Malungkot na wika ni Jericho. Sinubukan mo naman. At nga pala, salamat sa pag-akay sa maharlikang korte kasama ang hari. Pasasalamat ni Javier. Sana dumating ang araw na matulungan ng kaharian ng mga tao kahit gaano pa kalayo ang kanilang tinitirhan. Sambit ni Jericho. Babalik na ako sa aming baryo. Malungkot na sabi ni Javier. Siyempre naman, ani ni Jericho. Isang karangalan sa akin ang pagsilbihan ka. Bukal sa loob na sabi ni Javier. Babalik ka pa ba? Tanong pa ni Jericho. Tinuring niya akong anak at ganun din ang pagturing ko. Kailangan ko siyang alagaan bago ang iba. Maintindihan mo naman, di ba? Nahihiyang sabi ni Javier. Ganyan din naman ang gagawin ko. Grabe ka naman. Sinadya ko lang yun, no? Ay, alam mo, ikaw yung pinakamasamang lingkod na nagsilbi sa akin. Pabirong sabi ni Jericho. Salamat, kamahalan. Sabay ngiti ni Javier. Mag-iingat ka palagi, Javier. Habol pa ni Jericho, sabay ngiti rin. Kinabukasan, tinulungan ni Michelle na mag-impake si Javier ng mga gamit niya. Hindi naman marami ang dinala ni Javier.
dahil hindi naman siya sigurado kung magtatagal ba siya sa baryo nila. Heto, dalin mo na rin to. Inabutan ni Michelle ng espada si Javier. Inabot ni Javier ang talim at huminga siya. Humawak siya sa hawakan ng espada. Sabihin mo sa akin kung anong pakiramdam? Tanong ng dalaga. Oo, maganda ang pakiramdam. Sarap talaga ng pakiramdam. Masyadong alam mo na. Nahihiyang sabi ni Javier. Nagtaas naman ng kilay si Michelle. Nag-impake na ako ng ilang baluti para sa'yo. Medyo nailang si Michelle sa eksena nila. Di ko nakakayanin lahat yan. Reklamo pa ni Javier. Ngumiti lang si Michelle. Biglang pumasok si Raya na nakapantalon at nakakorset na tunika. Hindi mo nakakailanganin dalhin yan dahil sasama kami sa'yo. Wika ni Raya. Napalingon sina Michelle at Javier. Ha? Anong ibig mong sabihin? Pagtataka ni Javier. Heto na ang tulong na kailangan mong makuha. Kaya kong ayusin ang baluti at patalasin ang mga espada. Sabat naman ni Michelle. At marunong din akong lumaban. Wika naman ni Raya. Pero hindi mo kaya. Ibig kong sabihin, bakit ikaw? Tanong pa ni Javier. Kung ito'y kabayaran, natulungan mo kami. Meron na kayong kasama. Niligtas mo ang buhay ko. Sambit ni Michelle. At tinulungan mo rin akong mailabas ang batang druid sa Terabeda. Utang namin ito sa'yo. Sa aming dalawa. Dugtong naman ni Raya. Napangiti tuloy si Javier. Lubos ang kanyang saya dahil hindi niya inaasahan na may mabubuting tao na sasaklolo sa kanya sa oras na kailangan niya ng tulong. Umuwi sa bahay si Javier na masaya at pagpasok niya sa loob ay naihanda na rin ni Mang Rigor ang mga gamit na dadalhin nila Maria. Nakuha mo ba ang inihanda kong pagkain para sa inyo? Tanong ni Mang Rigor. Opo, tiyo. Sagot naman ni Javier. Mag-ingat sa alak. Alam mo kung ano ka. Isang simoy lang ng hangin ay kumakanta ka na parang mandaragat. Pagbibiro pa ni Mang Rigor. Ayos lang ako. Sabay ngiti ni Javier. Sigurado ka bang ayaw mo ng dagdag na kumot? Paninigurado pa ni Mang Rigor. Ayos lang talaga. Magiging ayos din ako dun. Tugon ni Javier. Natutuwa siya sa pag-aalala sa kanya ni Mang Rigor. Bueno, siguraduhin mo lang. Gawin mo ang anumang kinakailangan. Iyakap ni Mang Rigor si Javier ng buong higpit. Pagsapit ng tanghali, sumakay na sina Javier, Raya, Michelle at Maria sa kanilang mga kabayo para magtungo sa Baryo Eden. Paglubog ng araw, makikitang nakaupo si Javier sa nakahigang punong kahoy habang kaharap ang bonfire kasama ang kanyang ina. Sina Raya at Michelle naman ay natutulog na dahil sa pagod sa paglalakbay. Hindi sila dapat nandito, lalo na si Prinsesa Raya. Hindi ba siya ang anak ng hari? Tanong ni Maria kay Javier. Hindi mo siya kilala, ina. Alam mo ba? Siya lang ang taong kilala ko na hindi natatakot sa hari. Pahayag ni Javier. Kahit na, wala rin pinagkaiba kay Baltasar ang pagtrato niya sa mga babae. Sambit ni Maria. Alam ko po, ngunit hindi ko sila matanggihan. Tinitigan ni Javier ang gumagaling na pasa sa mukha ng inainahan. Gusto ko siyang pagbayarin sa ginawa niya sa'yo. Makahulugang sabi ng binata. Ipangako mo, iho, na mag-iingat ka. Wala dapat na makaalam ang tungkol sa kakayahan mo. Paalala pa ni Maria. Hindi nila malalaman. Hindi nila malalaman yun. Paninigurado naman ni Javier. Magpahinga ka na. Sabay halik sa noo ni Javier. Humiga na si Maria at natulog na sa pwesto nito. Naiwan si Javier ng mag-isa. Kumuha siya ng nasusunog na patpat mula sa apoy
at iniihip ang mga tuldok sa hangin. Draka! Ang kumikinam na Flex ay gumuhit ng hugis na dragon. Ilang sandali pa ay nagpasya nang matulog si Javier. Nahiga siya sa tabi ni Maria. Subalit ilang minuto pa lang ang nakakalipas habang nasa kalagitnaan pa lang ng pagtulog si Javier ay nakarinig ito ng mga yabag ng kabayo sa di kalayuan. Hinugot ng binata ang kanyang espada at tumayo upang alamin ang pinanggagalingan ng ingay. Pakapaka pa siya sa mga puno sapagkat wala siyang maaninag sa dilim. Palingon-lingon pa si Javier habang naglalakad sa madilim na kakahuyan. May mga kaluskos siyang naririnig sa paligid. Maya-maya pa ay may tumusok na espada sa likod niya. Kinabahan si Javier, hindi kaagad siya nakareact sa mabilis na pangyayari. Hihingi sana ako ng pera, pero alam kong wala ka nun. Wika ng lalaki. Umikot si Javier at napayuko ang lalaki habang umiintayog ang espada malapit sa kanyang ulo. Jericho! Gulat ni Javier. Ibaba mo nga ang espada, Javier. Mukha kang timang. Muntik mo na akong tamaan. Kinuha ni Jericho ang espada ni Javier at naglakad sila patungo sa kanilang campsite. Naupo sina Jericho at Javier sa mahabang troso at lumikha ng bagong bonfire sa harap. Gaano pa kaya kalayo ito? Tanong ni Jericho. Siguro ilang milya lang. Sagot ni Javier. Ilang lalaki meron si Baltasar? Kasunod na tanong ni Jericho. Hindi ako sigurado. Sa tingin ko, sa sinabi ni Maria, siguro kasing dami ng 40. Tugon naman ni Javier. Dapat magpahinga ka na. Magiging mahaba ang araw bukas. Wika ni Jericho. Salamat. Pero hindi mo naman kailangan pumunta eh. Nahihiyang sabi ni Javier. Matulog ka na. Sinungitan siya ng tingin ni Jericho. Napailing na lang si Javier. Kinabukasan, nagpatuloy sina Jericho, Javier, Michelle, Raya at Maria sa paglalakbay. Sumakay sila sa kani-kanilang kabayo at tinahak ang daan papunta sa Barrio Eden. Samantala, sumalakay muli ang mga tulisan sa nayon para hanapin ang natitirang pagkain. Teka, ano meron dito? Ano meron? Tanong ng isang bandido sa ali. Hindi makasagot ang matandang babae. Hinalughog nila ang mga banga sa loob ng isang bahay. Isang lalaki naman ang nakita ng bandido na tumatakbo sa bakuran. Naispatan niyang tinatabunan ng lalaki ang lupa. Tumakbo ang bandido at tinungo ang lalaki. Sinapak niya ito sa muka at napakaripas ng takbo ang lalaki. Kinuha ng bandido ang pala at naghukay sa lupa. Samantala, dinala naman ng dalawang bandido si Cadyo palapit kay Baltasar. Malilintikan ka sa akin pag nalaman kong may tinatago ka na namang pagkain. Babala ni Baltasar. Patuloy pa rin sa paglalakbay ang grupo ni Javier. Hindi sila humihinto kahit segundo lang. Kailangan nilang makarating agad sa Eden dahil malakas ang kutob ni Maria na malamang sinalakay na naman ng grupo ni Baltasar ang kanilang nayon. Samantala, natuklasan ng bandidong naghukay ng lupa ang isang nakatagong kahon sa ilalim ng lupa. Baltasar! Nakangiting hawak ng bandido ang mga supot ng pagkain. Napalingon si Baltasar kay Cadyo na may kasamang puot sa mga mata. Isang babaeng nayon ang hinawakan ng isang batang babae sa balikat. Umiyak ang batang babae at nagtatakang lumapit kay Cadyo. Manatili ka lang rito! Manatili ka lang! Pigil ng babae habang umiiyak din. Pakiusap! Wala kaming kakainin! Pakiusap ni Cadyo. Oh! Maiksing sambit ni Baltasar. Ihahasik namin ang mga binhi para sa susunod na taon. Pinananatili lang namin ang pinakamababa.
Lahat ng iba pang maaari mong kunin ay dali mo na. Huwag lang ang mga binhi. Kailangan namin ng maitatanim. Pagmamakaawa ni Kadyo. Parang patas nga yan. Biglang sinitmuraan ni Baltazar si Kadyo. Napaluhod ito sa lupa at namilipit sa sakit. Inundayan pa ito ng suntok sa batok at napasuka ito ng dugo. Napatingala si Kadyo nang itinaas ni Baltazar ang kanyang palakol para sa isang huling hataw. Ah! Napasigaw si Kadyo sa takot. Tiyuk! Isang punyal ang biglang tumusok sa poste sa likod ni Baltazar. Napatingin si Baltazar sa poste at binaling ang tingin sa taong naghagis. Humahangos ang isang kabayo papasok sa baryo ng Eden. Bumaba si Jericho at sinalubong siya ng isang bandido. Kinalaban niya ang mga tauhan ni Baltazar. Gra! Galit na umunday ng taga ang bandido ni Jericho. Pero nakayuko agad ang prinsipe at mabilis na sinuntok sa tagiliran ng kalaban. Nabali ang ribcage nito. Natumba ang bandido. Bumaba din si Javier sa kanyang kabayo upang labanan ng mga rebelde. Nag-apoy sa galit si Baltazar. Patayin sila! Utos ni Baltazar. Sabay-sabay na sumugod ang mga tauhan nito. Binaba ng isang kalbong bandido ang mga supot na kanyang nakuha at hinugot nito ang kanyang espada. Lumapit ito sa nakatalikod na si Javier pero nadinig ng binata ang paghugot nito ng espada. Kaya napalingon siya sa likuran at hinugot din ang espada niya. Mabilis na sumugod ang bandido. Tang! Tang! Pinaghampas ng atake si Javier ng kalbo at napaatras siya sa sunod-sunod na mararahas na paghataw hanggang sa mapasandal siya sa may pinto. Nagbagsak ng taga ang kalbong bandido at sinalag ito ni Javier. Tang! Nagkiskisan ang mga espada nila hanggang mag-cross angle ito sa ere. Nagtagisan ng lakas sina Javier at ng bandidong kalbo. Hay tende! No choice si Javier kundi gamitin ang kakayahan niya dahil hindi pa siya gaanong bihasa sa paggamit ng espada. Biglang uminit ang espada ng bandido. Napansin ito ng kalbo at napaso siya sa init hanggang sa mabitawan na nito ang espada. Ah! Napasigaw ang kalbong bandido nang saksakin siya ni Javier. Nangisay ang bandido at patay itong bumagsak sa lupa. Lingid sa kaalaman ni Javier, may isang binata ang nakapanood sa ginawa niya. Sa kabilang banda naman, nakikipaglaban ng prinsipe sa isang bandido at napapaatras ito sa mabilis na atake ni Jericho. Tang! Tang! Panay bigwas ng espada ang binaon niya sa bandido hanggang sa mapaluhod ito sa lupa. Napatay ito ni Jericho. Gra! Napalingon si Jericho sa likuran at nakita ang isang kalaban na humahangos at nagtapon ng taga. Tiyang! Isang espada ang pumigil sa atake at nakita ni Jericho si Raya. Slash! Nag-fleck ng mainit na flames ang espada ni Raya nang umikot siya sabay wasiwas at nahiwa sa sikmura ang kalaban. Napabuga ng dugo ang bandido nang bumuka ang tiyan nito at bumagsak itong patay. Napataas ng kilay si Jericho. Naalala mo pa yung ganong estilo? Uhuging bata? Pagmamayabang ni Raya sabay ngiti. Di kailanman yan nangyari, asar ni Jericho. Nang mapansin naman ni Baltazar na dalawa na lang silang natitira ay agad silang sumakay ng kabayo sabay tumingin kay Jericho. Nag-iwan ito ng banta sa kanila. Babayaran mo ng buhay ang iyong ginawa! Lahat kayo! Nanlilisik ang mga mata ni Baltazar bago sila umalis sa baryo ng tauhan. Hanggang ngayon ba naman ginagamit mo pa rin ang salamangka? Tingnan mo, ilang beses na kitang pinagsabihan. Akala ko ba nakinig ka sa sinabi ko na ayaw kong nandito ka?
Ngumiti ang lalaki na nakakita kay Javier. Ngumiti pabalik si Javier. Tagal na nating di nagkita, Aguni. Ani ni Javier at nagyakapan silang dalawa ni Aguni. Natutuwa akong makita ka muli. Wika pa ni Javier. Kamusta ka na? Narinig ko naglilingkod ka na raw sa prinsipe ngayon. Sambit ni Aguni. Hindi. Nako, hindi ako naglilingkod sa prinsipe. Saan mo naman narinig yan? Tanggi pa ni Javier. Javier, ipunin mo ang mga taga-nayon. Kailangan ko silang makausap. Utos ni Jericho. Napalingon si na Javier at Aguni. Oo, 1 minuto na lang. May kausap ako. Sagot ni Javier. Ngayon na, Javier. Wala na tayong oras. Maotoridad na utos ng prinsipe. Oo, kamahalan. Iniwan ni Javier si Aguni na umiiling-iling pa at pinuntahan niya ang mga taga-nayon. Tinipon niya lahat ito sa gitna. Tumuntong naman si Jericho sa maliit na entablado at kinausap ang mga taga-nayon. Kilala ko ang uri ng barbarong si Baltazar. Babalik siya at kapag narito na siya, dapat handa kayo para sa kanya. Una sa lahat, kailangan natin maghanda para sa... Napatigil si Jericho sa pagsasalita. Ako lang ba ang nagtataka kung sino ang taong ito? Sabat ni Aguni. Nakahalo ito sa karamihan. Ako si Prinsipe Jericho ng Terraveda. Wika ni Jericho. Tumingin na may panunuya si Aguni. Kung gayon, ako si Prinsipe Aguni ng Eden. Sagot naman ni Aguni. Tumahimik ka. Nandito siya para tumulong. Saway naman ni Maria sa binata. Ngunit pinalala niya lang ang mga bagay. Babalik si Baltazar. At kapag dumating siya, maghahanap siya ng mapagbubuntungan ng galit. Parang pinirmahan mo lang ang kontrata kay Satanas. Saad ni Aguni. Niligtas niya ang buhay ni Kadyo. Wika ni Maria. Nagbulong-bulungan ng mga taga-nayon at nagkawatak-watak sila ng pananaw. Ayos lang yan, Maria. Ito ang kanyang nayon. Ano ang gusto mong gawin natin? Tanong ni Jericho kay Aguni. Hindi natin kayang labanan si Baltazar. Masyado siyang maraming tauhan. Katwiran ni Aguni. Kung gayon, anong naiisip mong alternatibong gawin? Kasunod na tanong ni Jericho. Ibigay sa kanya ang gusto niya. Sagot ni Aguni. Umiling ang mga taga-nayon. Mukhang lahat ay di sang-ayon sa mungkahi ni Aguni. Tapos ano? Kayong mga hindi mamamatay sa gutom ay haharap muli sa kanya sa susunod na ani. At pagkatapos ay mauulit na naman ito? Sambit ni Jericho. Ayusin namin ito. Mabubuhay kami. Mas mabuti yun. Sabi ni Aguni. Paano? Tanong ng isang matandang nasusuka na sa pagmumukha ni Baltazar. Ang tanging paraan lang para mapigilan siya ay tumayo laban sa kanya. Ani ni Jericho. Hindi. Ang totoo ay gusto mo lang ng karangalan at kaluwalhatian sa labanan. Yan ang nagtulak sa mga lalaking katulad mo. Tingnan mo. Kung gusto mong lumaban, umuwi ka sa inyo at ipagsapalaran ang buhay ng iyong sarili mga tao. Hindi sa amin. Galit na sabi ni Aguni, sabay nag-walkout ito. Aguni! Habol ni Javier at sinundan niya ang kaibigan.